Hello, kamusta po? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Meron lang po tayong mahalagang pag-uusapan, tatalakayin. Meron po tayong importanteng impormasyon na dapat po ninyong malaman dahil niloko na naman po tayo. Nabudol na naman po tayo. Nabudol na naman ang sambayan ng Pilipino, dahil po dito sa mga propagandista, sa mga propaganda na ibinabato po sa mga Duterte, Buti na lang po mayroong Bobby Tiglao. Ito pong si Bobby Tiglao, matagal na po tong journalist. Parang naririnig ko na ito, EDSA People Power 1 pa lang. Nagsusulat na po itong journalist na to. So, dito po sa kanyang isiniwalat, abay, mali ang survey or mali po yung pagkakadeliver ng media. Kung minsan kasi, yung pagdi-deliver, yung pag-ulat, yung ulat ng media, minsan minamali nila eh. Halimbawa na lang yung title, BP Sara, bumaba ang survey. Pero pag binasa mo naman, si BP Sara pala, nauuna. Siya pala yung nasa top. Siya yung may pinakamaraming percent, ng survey. Kaya lang, kung titignan mo lang yung title, BP Sara, bumaba ang survey. Tapos, hindi mo na binasa, hindi mo kinlik, Halimbawa, sa cellphone, hindi mo kinlik. Nabasa mo lang, BP Sara, bumaba sa survey. Hindi mo kinlik. Scroll down ka pa rin. Pero kung kinlik mo, malalaman mo, nauuna pa rin pala siya. Ganun po eh. Sa title pa lang, nagkakatalo na eh. So, dito po sa maling survey, sabi ni Bobby Tiglao, or, ang iniisip ko naman, baka mali naman yung pagkaka-deliver, pagkaka-report ng mga media. Naalala niyo po, yung survey po, tungkol po sa impeachment ni BP Sara, Ibinalita po ito ng, halimbawa ito, Philstar, SWS, 41% Pinoy pabor sa impeachment versus BP Sara. Dito naman po sa GMA, SWS, 41% of Pinoys back impeachment of BP Sara. Matatandaan nyo po yung rally po ng INC. Iginanap po ito January 13, di ba? At itong balitang ito lumabas January 8 bago mag-rally ang Iglesia ni Cristo. So, kumbaga, ito yung panlaban nila. Ito yung panlaban nila doon sa rally ng Iglesia ni Cristo. At talagang may malicious na paglalabas nila ito eh. Parang, kumbaga, binabasag agad nila yung rally. Ito yung sabi ng Taong Bayan. 41% pabor, Tapos nga, yung hindi pabor, 35%, at yung undecided, 19%. Yan po yung balita lang eh. Pero dahil po sa pagsisiwalat o pagsaliksik ni Mr. Bobby Tiglao, nalaman natin, mali. Hindi pala yun ang tunay na resulta. Hindi pala yun yung tunay na figure. Kung sasaliksikin mo lang, susuriin mo lang, malalaman mo yung katotohanan. So, panoorin po natin itong report ng Net25 sa ganang mamamayan. Sila na po kasi ang, kumbaga, nag-translate, dahil yung article po ni Bobby Tiglao ay napakalalalim ng mga English. May mga malalalim na English at mukhang ang hirap ipaliwanag, Kaya, yung paliwanag na lang po dito po sa Net25. Panoorin nyo po. Pakinggan nyo po ng mabuti, yung bawat impormasyon, para, kumbaga, makiisa kayo sa talakayan. Okay. Ayan. Okay na. Son, sabi ko nga sa iyo, ay itong ating tatalakayin ngayon ay may kinalaman din sa naging artikulo sa araw na ito na nalathala
sa pamamagitan po ni Ginoong Bobby Tiglao na sa isang malapad na pahayagan sa araw na ito. Ang kanyang panimula, alam mo kung bakit nakatawag ng pansin sa akin ito, na nakita ko? Ano ba kanyang panimula? Sabi niya, maling-mali ang Social Weather Station o SWS report na inilabas po ng Philippine News Agency kung saan Okay. Malinaw, no? Maling-mali, sabi ni Bobby Tiglao. Ang Social Weather Station na inilabas ng Philippine News Agency. So, dito nakukonfuse ako, no? Kung mali ba talaga yung SWS or yung pag-deliver ng Philippine News Agency at pinikap na po ito ng mga mainstream media. Mamaya po, medyo talakayan natin yan. nakasaad na 41% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Sinadya at malisyoso itong ginawa. Fake news, kumbaga. Kapag ka para sa nabasa mo kanya, ito, hindi totoo. mukhang maling-mali talaga. Mali. Anong batayan niya? Meron po siyang binanggit dito. Ito Natanong ng isang anchor, ano? Anong batayan niya? Alam niyo po, ang mga kagaya ni Bobby Tiglao na matagal na, veterano ng mga na journalist, may mga sources po yan. Sigurado po yan, mayroong mga sources yan. Mga nagbabato sa kanya ng mga informasyon. At marami na po itong in-expose o sa tagal niya na pagiging journalist. Wala pong takot ito. Marami na pong expose na ginawa ito. ang tunay na balita niya, Nelson, gamit po ang detalye at datos po ng SWS, pakikita din natin, ay hindi nga alam ng 55% ng mga SWS respondents ang tungkol sa impeachment complaint. Okay. Nabanggit din na po na gamit din yung datos ng SWS. Ano? Ibig sabihin, kung ano yung datos ng SWS, yun yung sinuri ni Bobby Tiglao. Ano? Kaya sinasabi ko kanina, maling survey or mali ang pagkaka-release ng report. May nagiging problema po palagi yung pagkaka-release ng media sa publiko. Naiiba po Yan po yung sinasabi ko sa inyo. O kakaunti lang ang nalalaman tungkol dito. Ayun, hindi kasi nalathala, Jen. Oho. Kasi tinignan ko yung mismong survey, ha? Oo. Lumilitaw na 47% lamang ang nakakaalam ng impeachment. Okay. At yung 53% na majority Oo. ay nalaman lang na meron palang ganito noong tinatanong na sila sa survey. Ayun! 53% hindi po nila alam ang impeachment. Meron siguro silang naririnig na impeachment. Ano ba yung impeachment? Hindi nila alam. 53%. Kaya hindi mo na masasabi ngayon na majority o hindi po majority na pabor na ma-impeach si VP Sara. Okay, pagpatuloy natin. Majority ng mga Pinoy ay walang kaalam-alam dito. Batay din sa mga tinanong nila. Batay dito sa SWS survey na pinagbabatayan nung Oo. nagsasabing hindi, minority lang yung ano. Pero ini-hype, Nelson, Oo. ang anggulo na 41% ng mga Pilipino Ay sang-ayon. ay sang-ayon o pabor. Ayan, sasabihin pa niya, meron pa Yeah. sa release ng computation dyan, ha? Habang meron daw pong 19% na sumasang-ayon sa impeachment complaint. Nasa 27% naman, 27% ang kumukontra dito. Ayun. O walang posisyon sa usapin o kaya'y wala masyadong alam. Ayun. Wala masyadong alam tungkol dito para po sila'y magkaroon ng kanilang sariling opinyon. Nung sila'y tinatanong, Alam niyo ho ba, batay sa kanyang pahayag, kay Ginoong Tiglao, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Hindi unang hirit yan, ha? Huling hirit. Huling hirit ng taon. Bakit
Ginawa, teka, kasi ang Oh. ang survey ginawa December 12 to 18 eh. Oh, tama. 12 to 18. Oho, pero inilabas. Meron pala itong meron silang plano. May motibo. Bakit? Ano daw sabi? Sabi niya, pinlano daw po ang naturang survey bilang panghuling hirit na propaganda. Ayun. Ayun na. Propaganda. Sino bang gagawa nito, no? Pero papaliwanag ko po sa inyo na itong survey na po ito, na pag-alaman natin, no? Napag-alaman po natin na ito po'y kinumisyon. Ibig sabihin po ng kinumisyon, commission, no? Mayroon pong nagpa-survey at nagbayad kasi may bayad po yun eh. Pag nagpa-survey ka sa mga survey company, may bayad po yun, ano? So merong commission or kinumisyon, meron namang non-commission. Pag non-commission, wala pong nagbayad yon, yung survey company lang ang nagsagawa nun, no? Ngayon, ang nagpa-survey daw ay strat-based community. Hindi natin alam yung mga taong nasa likod nito kung sino ba. Pero natitiyak natin dahil meron silang plano na propaganda laban po kay BP Sara, mga anti-Duterte po yan. Sigurado. Di po ba? Mga kalaban po sila ng Duterte. Ganyan po sila gumawa. Ganyan po sila lumaro, lumaban. Hindi patas. Nanloloko ng tao. So, itong nasabing huling hirit ng propaganda, kasi siguro, mag-i-eleksyon na, or matatapos na yata yung taon, no? Kaya lang, January na nila nilabas, huling hirit daw ng propaganda ayon kay Bobby Tiglao. Ngayon, bakit sila nagpa-survey? Bakit sila nagpa-survey? Dahil nga mayroong plano ang Iglesia ni Cristo na magrarally, kaya sila nagpa-survey, no, para labanan 'yon. At propaganda na rin para masiraan nila si BP Sara, no? Ang ginagawa, nagpa-survey kasi dahil nga ito'y kinumisyon, kapag na-survey na at may resulta na, ibibigay po ito doon sa nagbayad, nagpa-survey, no? Ngayon, ang usapan diyan, ang alam ko, bahala sila na mag-publish nito. Kung ilalabas nila sa publiko, yung nagpa-survey, no? Kung gusto niyang ilabas sa publiko, desisyon niya na yon. Hindi na po desisyon ng survey company yun. Ganyan po yung mga survey na kinumisyon. Bibigay sa iyo yung survey, pwede mong ilabas kung gusto mo, pwede mong wag nang isa publiko. Nasa nag-survey, nasa nagpa-survey na po yun ang desisyon doon, ano? Ngayon, sino bang mga naglabas nito? Mga media. Kasi tinignan ko po sa SWS survey, ano? Sa website nila, wala po doon itong survey nila na 41%, wala po doon yung survey nila tungkol sa impeachment ni BP Sara. Hinanap ko po sa website nila, wala akong nakita. Hindi ko po nakita. Ibig sabihin, pinick up lang ito ng binigay po ito sa Philippine News Agency. Government po ito eh. Itong Philippine News Agency. Binigay sa Philippine News Agency, inilabas ng Philippine News Agency, ganito na yung pagkakalabas, no? 41% pabor, 35% hindi pabor, 19% undecided. Yan lang po yung ulat eh. Yan lang eh. Tapos, pinick up na po ito ng mainstream media. No? Nakikita nyo yung propaganda? Magpapasurvey, binigay yung resulta, binigay sa Philippine News Agency, inilabas sa publiko. Pinick up ngayon ng mga mainstream media, inilabas sa publiko. Pero, eto pala yung totoong resulta. Kung iyo lang susuriin, ano? Marami pa lang hindi nakakaalam. Actually, majority, hindi nila alam ang impeachment. Itutuloy pa natin, mayroon pang mga exciting na kailangan nating malaman dito. Mga impormasyon na kailangan maisa publiko. No? Mas maganda kung
i-spread natin ang news na ito, ang information na ito. I-share nyo po ang vlog na ito para yung mga naloko nung nakaraan, mga nakaraang araw, naloko na nabudol na magliwanag yung kanilang isipan at ma-realize nila, ay, hindi pala totoo yung balita na yon. Sa halagang 5 million pesos, Ba, may halaga pa. ba ng kaduda-dudang anti-China outfit na ADR Strat Base para sa pakinabang ng Marcos Romualdez Duo para kumbinsihin ang mga kongresista na aprubahan ito sa lalong madaling panahon. So, 5 milyon pala ang bayad doon. Para makumbinsi raw ang mga kongresista. Ito po'y galing na sa impormasyon ni Bobby Tiglao. Para makumbinsi yung mga kongresista na ma-impeach na si BP Sara. Kasi maglalabas lang ng survey, uy, ang dami palang pabor na ma-impeach si BP Sara. O sige, payag na rin tayo. Yun yung paraan po nila, para makumbinsi yung mga kongresista. naghahabol sila. Oho. Na gusto nila bago matapos ang Disyembre, bago matapos ang taon, Oho. express. Ang tinambagitan Express. ito yung impeachment. Oh, impeachment. Oh, yes. Paano daw gagawin? Ang plano daw po ay paarangkadahin ito bago ang holiday break. Yan, express train Yan, tulad ng nangyari noong 2001 nang bumoto ang Kamara para sa impeachment ni Nooy Pangulong Joseph Estrada. Sa loob lamang ng ilang oras ay naipasa agad ito sa Senado para sa naipasa agad ito sa Senado para po sa paglilitis. Ayun. Nako, magsisilbi dapat ang survey. Ito na daw, so, ha? Ay, yung Yeah. motive. Oh. Yes, magsisilbi dapat ang survey bilang basihan para madaliin ang pagpapa-impeach kay BP Sara bago matapos ang taon. Yun. Bakit kailangan na bago matapos ang taon, Jen, ay naipasak na nila yan? Oho. Ano bang, sabi niya, anong explanation? Pagkatapos nga niyang mailabas ang ulat, agad na nagsalita ang mga kongresistang kabilang po sa Quadcom. Ayan, no? yan. Oh. Na naghain ng reklamo na sina J. Kung Hun ng Zambales at Paulo Ortega ng La Union na sinasalamin ng survey ang galit ng publiko Ba? tungkol sa sinasabing maling paggamit ng confidential funds at iba pang mga issue. Okay. Yan. Okay. Hindi naman mahirap ibunyag ang kasinungalingan sa SWS report na ito gamit ang sarili nitong datos. Ayan, yan, Ito yan. na. Oo, Kinanalyze po ni Ginoong, ang sinishare po namin sa inyo, inuulit ko po hindi po sa amin ito nanggaling, kundi sa artikulo na Ni nilathala Bubi. ngayon ni Ginoong Bubi Tiglao. Tiglao, oo. Yes. Maging sa online yata, meron din dito. No? Kaya kung sasagutin niyo siya, Oo. si Bobby Tiglao ang sagutin ninyo. Yan, Hindi oo. kami. Wag kami. Tinanong po ng SWS. Ayan. 2,160 na Pilipino. Respondents. Yes, ang kanilang respondents tungkol sa kanilang mga pananaw sa impeachment. Yan. Yan. Ayan na. Pero, malaking porsyento nito na nasa 53%. Ayan ang sinasabi ko. Pero dapat ang majority pala, no? Majority. Ano Oo. yung majority, Jen? O katumbas niyan, 1,145. Na respondents. Opo, ang nagsabi, wala silang alam. Hala. Wala silang alam tungkol sa mga hakbang para alisin si Sara Duterte bilang presidente Ay, kung wala ng kang- bansa. Kung wala kang alam, Jen, paano mo susuporta? Diba? Paano mo sasabihin, sang-ayon ng majority sa amin? Yan. Majority hindi nga alam yan. Ayan, yun, pinakikita po natin ang resulta. Yan yung the computation ni Bobby Tiglao. Yan. So ito po, hindi na po nila inireport ito, hindi po hinimay-himay ito ng mainstream media, no? Basta ang report lang nila, 41% pabor, 35% hindi pabor, 19% undecided, no? So, yan po yung propaganda gamit ang mainstream media, no? Tapos maibalita ng mga media, no? Ang gagawin naman ng mga nagpopropaganda, no? Magpapa-interview sila
sa mga media. Kagaya ni De Lima, siya yung isa sa nagsampa ng impeachment, magpapa-interview, no? At sasabihan pa nila, yung rally ng Iglesia ni Cristo, ay wala yan. Hindi yan, minority lang yan. Ito ang majority, no? Yung survey. Talagang, talagang lolokohin po tayo kung hindi tayo talaga magsusuri. At kung wala si Bobby Tiglao, talagang napaniwala nila sa kasinungalingan ang mga tao. So, yung ibang mga congressman, in-interview rin, si Franz Castro, nagsalita din, para yung balita, yung propaganda nila, hindi lang isang report ng mainstream media. Magpapa-interview. Para yung isa, papa-interview ngayon, isa, bukas naman, para yung propaganda nila hindi namamatay agad-agad, no? Hindi namamatay agad-agad. Hindi lang na ibalita ng mainstream media, tapos na yun. Yun ang mga style nila para talagang maloko nila ang taong bayan. Ano po? Ayan, computation yan ito ni Ginong Ni Bobby Bobby, Tiglao. gamit yung data. Yan. Kasi nirecompute niya eh. Yan. Yan daw po ang pangunahing resulta ng survey sa kabila ng malaking propaganda na ginawa ng grupo, sa loob daw po ng ilang buwan noong nakaraang taon at sa kabila ng paglabas ng pagdinig sa telebisyon, hindi po alam ng karamihan ng mga Pilipino kung tungkol saan ito. Pantakin mo yan? Mali daw po ang pinilabas na resulta ng SWS tungkol sa survey o sa SWS survey tungkol sa pananaw ng mga Pilipino sa impeachment. Ang malaking pagkakamali daw po ng SWS na mukhang sinadya pa ay ang pagbabaliwala sa 53% mga kababayan, Nelson. 53% ng mga respondents ang paggamit bilang basihan ng computation ng 47% lamang na nagsabing alam nila ang tungkol sa reklamo laban kay BP Sara. So, ibig sabihin, sa kabuuan pala, no, 100%, Nelson, 47% na nagsabing, alam po namin yan. Alam, ang tungkol sa impeachment. Pero, 53% na nagsabing, wala kami alam dyan. Hindi namin alam yan. Oo. Okay. Nako, hinati po nito ang sample ng mahigit kalahati sa antas na kung saan nawalan daw po ng saysay ang survey ng wala na. 1,015 na tao. Yung 1,015, yan ang sabi, hindi natin alam yan eh. Hindi Yun na namin nga. alam yan, no? Na dahil sa lumabas na margin of error. 1,145 pala ang may alam. 1,015 lang ang may alam. Yun, opo. Mula daw po sa 1,015 sa tugon, iniulat ng SWS na, ito po 41% ang sumuporta sa impeachment. Habang 35% ang hindi po sumang-ayon, 19% ang walang desisyon, at 5% ang wala umanong sapat na kaalaman para tumugon. Pero kung gamitin natin ng tama ang 2,160 respondents, yung kabuuan, ito. Ayan. Yung kabuuan ng respondents ng SWS bilang sample, lalabas po, mga kababayan, ayon sa pahayag ni Ginong Tiglao, 19% lang. Lumalabas na po, 19% lang ang nagnanais na ma-impeach si BP Sara. Naintindihan niyo po? Doon po sa may alam, 47%. No? I-convert mo ngayon uli ito sa 100%. Yung 47% times 100%. No? Lalabas po, 19% lang. 19% lang yung agree na ma-impeach po si BP Sara. Higit kumulang 16% naman ang tutol dito. At 64% ang walang alam dito o Okay. wala 19% agree, disagree 16%, at 64% walang alam. Yung 64% na yun, kumbaga dapat tanungin na lang ng ganito no?
Gusto mo ba si VP Sara na maging president? Dapat ganun eh. Ganun na lang ang tanong eh. Gusto nyo ba si VP Sara na maging susunod na presidente? Baka, I'm sure sa 64% na yon, mas lamang doon na gusto si VP Sara. Kasi sino pa ba pipiliin mo? Sino ba mga posibleng kumandidato? Sino pa pipiliin mo? Maaring Tulfo at VP Sara lang ang maglaban dyan. Hindi yung mga Dilawan, hindi yung mga sila Tamba. Di po ba? Dapat gano'n na lang ang tanong eh. Okay, baka meron pa. Tuloy na natin. O wala pang tiyak na desisyon. Nason? Ayan. Malaki po daw ang kaibahan nito sa sinasabing 4 sa 10 Pilipino ang nais makitang impeached si BP Sara, bagay na iniulat halos lahat ng media. Yun nga. Nabalita talaga yan, ano? O nung mga Okay, putulin na po natin. Medyo mahaba na yung video natin. Ibig lang po sabihin nito, marami pong mga kababayan natin na parang kulang sa kaalaman po sa gobyerno, kulang sa kaalaman pagdating dito sa kagaya ng impeachment. Nakakalungkot po yan. Nakakalungkot po yan. Wala daw silang alam. No? Siguro naririnig lang nila yung impeachment, pero ano ba tong impeachment? Hindi nila alam. Nakakalungkot po yan. Hindi dapat ganito. 2025 na. Yung mga tao mangmang pagdating sa ganitong usapin. Kaya pagdating sa botohan, parang madali na silang mabili. Bibigyan lang ng 2,000, baka 1,000 lang o baka 500 lang may boto na yung politiko Kasi masasabi natin kulang po ang kaisipan ng ating mga kababayan pagdating sa public, sa gobyerno, sa mga politiko. Kulang na kulang po ang kaalaman. So may mga kalaban ang Duterte, at kung minsan kami pa ng mga Duterte supporter, na mga vlogger, ang pagbibintangan na kami daw ay fake news, kami daw ay kung mag-vlog malisyoso, no? Kami pa yung samantalang sila itong gumagawa ng mga panloloko talaga, ng fake news talaga sila. Sino pang gagawa niyan? Kalaban po ng Duterte. Tapos yung mga ginagawa nilang panloloko, fake news, ibibintang sa mga Duterte, no? Sa mga supporters ng Duterte. So ganyan po ang gawain na siguro maintindihan naman madali naman, Tagalog naman yung mga salita natin dito di ba? Siguro naman kasi maraming hindi nga nakakaalam ng impeachment. Siguro yung talakayan natin, naintindihan naman po ng mga kababayan natin medyo kinukulang sa kaalaman. So hanggang dito na lang po. Salamat kay Bobby Tiglao sa kanyang pagsisiwalat. Maraming salamat sa mo. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. See you next time.